Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang mga pagbasa para sa ika-5 linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, Taon B, ay nag-aalok ng malalim na mga pananaw sa buhay Kristiyano na nakatuon sa pagbabago, komunidad, aktibong pag-ibig, pagsunod at pagiging mabunga. Habang sinusuri natin ang mga pagbasang ito, inaanyayahan tayong pagnilayan ang ating sariling buhay bilang bahagi ng pamayanang Kristiyano at ang ating panawagan na magbunga sa mundo. Katapangan sa pananampalataya. Lahat tayo ay nakaranas ng mga sandali ng pakiramdam tulad ng mga tagalabas. Ang nakakaasiwang di pagtanggap ng isang grupo, hindi sigurado sa lugar, o di kaya ay di tayo welcome. Ang karanasang ito ay maaaring malalim na paghiwalay na nagbibigay diin sa pinakamalalim na kawalan ng kamanatagan at takot. Isipin kung gayon ang nakakatakot na hamon na kinaharap ni San Pablo. Kasunod ng kanyang dramatikong pagbabalik loob, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang walang katiyakang posisyon. Dati ay maalab na manghuhusig sa mga Kristiyano. Ngayon ay masigasig na siyang ipalaganap ang mismong pananampalatayang sinubukan niyang sirain. Ang unang pagbasa para sa ika-5 linggo ng Pasko ng Pagkabuhay ay nakuha ang mahalagang sandali na ito. Sa kabila ng maliwanag na hinala at takot mula sa mga alagad, si Pablo ay nagsalita ng buong tapang sa pangalan ng Panginoon. Ang kanyang tapang ay hindi lamang tungkol sa pagsasalita. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng isang bagong paraan ng pamumuhay na nailalarawan sa pamamagitan ng isang radikal na pangako sa Ebanghelyo. Ang katapangan na ito ay hindi natatangi kay Pablo. Ito ay isang panawagan para sa lahat ng mga Kristiyano, maging sa ngayon. Marami sa atin ang umiiwas sa aktibong pagbabahagi ng ating pananampalataya, na natatakot sa ibinibigay na pagkakataon ng ebanghelisasyon. Gayunpaman, tiyak na umunlad ang sinaunang simbahan dahil sa katapangan sa salita at gawa. Hinahamon tayo nitong isaalang-alang, paano tayo tinawag na maging matapang sa ating pananampalataya ngayon? Paano makatutulong ang ating mga salita at kilos sa pagtatayo ng simbahan at pagpapalaganap ng Ebanghelyo? Pagbuo ng komunidad sa pamamagitan ng pagkilos. Ang unang pamayanang Kristiyano ay revolusyonaryo. Ito ay hindi lamang tungkol sa paniniwala. Ito ay tungkol sa isang bagong paraan ng pamumuhay ng magkakasama, kung saan natutugunan ang mga pangangailangan ng lahat at ang pag-ibig ang gabay na prinsipyo. Ang mga pagkilos ng unang mga Kristiyano ay kasing halaga ng kanilang mga salita sa pagpapalaganap ng mensahe ni Jesus. Isinabuhay nila ang kanilang pananampalataya sa paraang naakit ang iba na sumama sa kanila, na nabighani sa pagmamahal na ipinakita nila sa isa't isa at sa mga nasa laylayan ng lipunan. Para sa ika-5 linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, ito ay nananawagan sa atin na pagnilayan ng ating mga pamumuhay sa ating mga komunidad. Gumagawa ba tayo ng mga puwang kung saan pakiramdam ng lahat ay tinatanggap at pinahahalagahan? Ang ating mga aksyon ba ay sumasalamin sa tawag ng Ebanghelyo na magmahalan at maglingkod sa isa't isa?
ang pagbuo ng isang komunidad na sumasalamin sa sinaunang simbahan ay nangangailangan ng parehong matapang na pagpapahayag at matapang na pamumuhay. Namumunga. Ang Ebanghelyo ngayon ay nagpapakita sa atin ng magandang metapora ng puno ng ubas at mga sanga. Binigyan diin ni Jesus ang kahalagahan ng pananatili sa Kanya upang magbunga. Tulad ng mga sanga na hindi mabubuhay, lalo pa at namumunga kapag naputol ang puno ng ubas. Ang ating espiritual na buhay ay nalalanta ng walang malalim at patuloy na koneksyon kay Kristo. Ang imaheng ito ay nag-aanyaya sa atin na isaalang-alang ang likas na katangian ng prutas na kung saan tinawag tayo upang mamunga. Ito ay hindi lamang tungkol sa mga individual na tagumpay, kundi tungkol sa pag-aambag sa pag-unlad ng buong komunidad sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang pamamunga ay nangangailangan ng pagtitiwala at pagkuha ng lakas mula sa Panginoon. Kabilang dito ang pagputol, pag-aalis sa kung ano ang humahadlang sa ating paglago at pagtanggap sa proseso ng espiritual na paghubog. Ito ay hindi palaging komportable, ngunit ito ay kinakailangan para sa paglago. Sa diwa na ika-5 linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, ipinapaalala sa atin na ang ating mga pagsisikap batay sa pananampalataya at itinataguyod ng biyaya ay maaaring humantong sa masaganang buhay para sa ating sarili at para sa iba. Sa ating pagninilay-nilay sa mga pagbasa para sa linggong ito, tayo ay tinatawag na yakapin ang katapangan sa ating pagpapahayag at pamumuhay ng Ebanghelyo upang itaguyod ang mga pamayanang nakabatay sa pagmamahalan at paglilingkod at magbunga na nagdudulot ng kaluwalhatian sa Diyos. Humugot tayo ng lakas mula sa ating koneksyon kay Kristo, ang tunay na puno ng ubas. Nagtitiwala, nagagabayan at susuportahan niya tayo sa ating paglalakbay. Kung paanong ang katapangan ng mga sinaunang Kristiyano sa pananampalataya at pagkilos ay may mahalagang papel sa paglago ng simbahan, gayon din tayo tinawag upang maging instrumento ng pag-ibig at biyaya ng Diyos sa mundo ngayon. Pagnilayan ang pahayag mula sa unang sulat ni Juan tungkol sa pag-ibig na hindi lamang sa salita kundi sa gawa at katotohanan. Maaari mo bang tukuyin ang mga kamakailang aksyon na iyong ginawa na nagpapahayag ng iyong pagmamahal sa iba sa isang konkretong paraan? Ano ang isang aksyon na maaari mong gawin ngayong linggo upang ipakita ang pagmamahal ng mas malinaw? Amen.